contributions, visit the National Commission for Culture. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:01. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Radyo Journal. Ding Pabiona ini for this edition, it's April na kita, no? April 6, 2026. Sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan, sa pag-upisa sining aton sining pagburagwag after apat ka adlaw kon Thursday, Friday, Saturday o kon tatlo ka adlaw no ang aton siniya pag dula sa kahanginan balik ya mga kabyanan ang regular programming sang Radyo Pilipinas Iloilo. Nagumpisa kaina alas 6 no ang pagbukas ning amon sa iyang broadcast hour. Mga local programs naman kaina ang Radyo Pilipinas News, Iloilo Morning, and ang Balita Issue, kagiban pa. Subong yang edisyon sa aton sining pagpangalagad sa programa Radyo Journal, isa na naman sa mga beneficiaries ang programa ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ang aton siniya mga dinapit si Jinky no sang Igbaras Iloilo. Siyempre pa, ginabantayan man naton ang mga aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa subong iyang adlaw sa aton sa iya paghibalo no sa mga aktibidad sang aton sining presidente after sang sining tatlo ka adlaw nga pag-obserbar naton sang Lenten season o kun Holy Week. Ang aton man nga mga pila ka mga impormasyon, mga balita na monitor mga kabyanan sa aton siniyang programa or sa aton siniyang Facebook page, no, Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton siniyang pagpangalagad, ang aton siniyaluyag mahibaluan na naman, no, or mabatian ang inspiring stories ang
beneficiaries sang programa sang gobyerno under the Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilya Pilipino Program, no? So from Igbaras naman ang aton siniyang mangin dinapit this morning sa aton siniyang pagpangalagad. Yara na siya sa aton nga linya via Zoom kita mga kabyanan, gidati yung naton nga makapakig-angot gid no via Zoom para makita naton ang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilya Pilipino Program kag personal naton mabatian sa ila no ang ila sa nga mga story and mga benefit nga naagom nila under the program sang gobyerno and particularly ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yara si Miss Jinky Eneres sang Igbaras mga kabyanan ang aton sinidinapit kung okay ang aton nga line via Zoom. Jinky, good morning. Good morning po. Yes, mayong Morning po agagid. sa Kumusta? Bye-bye. Kumusta dara ang panahon? Okay naman po. Medyo mainit po Okay. ang araw na yan. Yes, okay. So aton siniyang siguro hibaloon no kay Jinky ang ila siniyang pamatian nato ng iya siniyang istorya with regards as beneficiaries ng program no. Ano nga year ka mo Jinky nakasulod man sa program? That time po is 2021 po, December. Actually, ano siya, panganak ko po sa ika-4 ko kong anak. 2005? 2021. Nakasulod ka mo sa program 2021? Opo. So, mga pila kabilog kabataan mo nga nakasulod? Ay, ano po, sila, 3 po. 3. Mga pilang Sa edad? ngayon po, Pilang edad bali, nila? yung panganay po is 15 years old, yung pangalawa po is 13 years old, tsaka yung ikatlo po is 8 years old na po siya ngayon. So 2021, ano ang inyo yung pangabuhi sang 2020, 2019, 2018? Bali, Mga amon ang mga ano siya? sang wala pa kamo sa programa, Jinky, sang wala pa kamo sa programa, anong yung mga siguro mga experience? bali yun po yung kasagsagan ng COVID-19 po, na parang mahirap gumalaw sa komunidad kasi po yung hindi mo malaman kung saan po kukuha ng mga kailangang igasto sa loob ng bahay at yung mga pangangailangan kapag ka nagkasakit yung mga anak. Kasi ilang years din po yung COVID-19. Tapos nagkataon din po na parang kailangan ko nung maghanap talaga ng extra income kasi kapanganakan ko rin po nung mga time na yun na nalaman ko na nakapasok po ko sa may 40s po. Ano ang trabaho ni Mr. Mujinki? Sang Kasi pangunahin po 2020? namin, Oo. pangunahin po namin kasi hanap po is yung pagsasaka po. Pag-alaga ng mga hayop, mga ganun po. And ikaw naman sa bahay lang, sa inyo lang Opo. balay. Opo. And sang kabilugan mo sa mga kabataan, mga pila? 4 po ang, ano po? Oo, ang pila na gid kabilog subong ya ang imo kabataan? 4 gihapon. 4 na po. Oo, sang Opo, lahat po 2020, sila nag-aat. Oo. Sang 2020, 4 na nga daan imo mga kabataan before ka mo nagsulod sa program? 3 pa lang po. Bali, buntis po ako nun. Sang time nga mapasulod ka mo sa program. Nagabusong ikaw. Opo. So sang 20 sa amo na nga time nga wala pa ka mo sa program, anong mga insidente na parang hindi mo gid malimtan, no? Hindi mo makalimutan na na-experience mo na medyo nahirapan ka. Yung time po na parang mahina po yung saka, tapos wala kang masasaing sa araw na
wala kang maihain sa pagkainan kasi sa hirap. Tapos kung asawa ko lang, ang amin lang na ginagawa is yung pagsasaka, pagtatanim ng gulay, pag alaga ng hayop. Tapos sa time po na maraming mga po, yung bang masyadong ang galaw ng komunidad sa COVID, nahirapan po kung kasi yung asawa ko po, kapag mayroon lang pong maaani, yun lang po mapagkakasya namin sa isang buong taon. So ano lang ang ginahimo? I mean, ano nga mga diskarte nga ginahimo ninyo? Bali, naisipan ko po na gumawa po ng puto po. Pero wala akong gamit, kaya po gumawa ko po ako ng mga improvised na mga gamit na sa tingin ko magagamit ko para po makatulong din po sa asawa ko. Tulad po ng kaldero, yung salad cups po yung nilalagyan po. Tapos, magpagawa ako ng lagayan na kawayan, saka nakapatong sa kaldero para lang po meron po akong magamit na makapagluto po ko, tsaka magka-income po ko kasi naawa po ko sa asawa ko. Kasi pagsasaka lang po amin, kapag maayos yung panahon, maganda ani, pero kapag matagal ang tag-init, ayun po, naghahanap ka rin ng pambili ng bigas, pambili ng ulam, hindi po sapat kasi yung kung ano lang po yung naaani namin, tsaka yung mga nakukuha namin sa paligid na tinatanim namin kasi po usually binibenta din po namin para ipalit na pambili ng isda. Ganun po. Lalo na po pag nagkasakit yung mga bata kasi wala kaming income na para lang makabili po ng gamot. Hindi kami makapag-check up, bumili ng gamot. Kasi kakulangan din po sa sa financial. Pero sang time nga wala pa kamo sa program, mga kabataan mo naga-school, no? Naga-eskwela sila, Opo. Jinky. So may mga na-encounter man ikaw nga mga daw hindi manami, no? Sang time pa nga wala kamo sa program? Marami po. Kasi minsan yung pambili ng gamit ng mga bata, tapos po yung mga uniform or yung mga kahit simpleng gamit para sa eskwelahan. Kaya minsan hirap ka rin para pagkasya yung pera para sa pag-aaral ng mga bata. Pero hindi po rin hadlang para sa akin yung hirap kasi po kahit anong pwede ko mapagkakitaan, ginagawa ko kahit kung anong bagay lang na marangal na ginagawa ko para sa mga ko para hindi nila maranasan yung naranasan ko nung una. Na dahil sa hirap, sinurrender ko yung pag-aaral ko para lang po Pero matulungan yung mga magulang ko. may Pero sa ngayon, may ginaano sila sa imo, may mga ginapangayo nga hindi mo mahatag sa ila school? meron din po lahat tulad ng mga bayad sa eskwelahan. Matagal bago mo, parang gagraduate ka lang, hindi mo pa rin nababayaran kasi kapos na kapos kayo, yung wala silang pambaon. Saka yung mga gamit na gusto nilang umattend ng mga kung anong mga Girl Scout or kaya lang hindi ko gustuhin ko man pero hindi ko maibigay sa kanila dahil sa kakapusan ng pera. And ang imo nga aside from pangumabi si Mr. mo, anong mga imo ginabulig para sa iya? Sa amo ng atiyempo? Yung mga tanim po naming mga saging, mga gulay, hindi po ko nahiya ibenta yun. Tapos gumagawa din po ako ng mga paraan tulad po ng pagbebenta ng mga kakanin tsaka street food po. So meaning ginabaligya mo, ginalibod mo siya? Opo. So dako man siya nga bulig sa paghatag sang dugang panggastos sa inyong sulod balay. Opo. Kahit pa paano po at least makapagbigay ka ng pambaon sa kanila. Hindi sinabihan ko po ng mga anak ko na hindi
dahil lang mahirap kita, hindi kayo mag-aaral. Kasi hindi naman kailangan na marami kang pera para makapag-aral ka kung porsigido ka mag-aral kahit mahirap. Yes, Siyempre correct. kailangan, That's correct, Gidya, no? Correct na yan. Hindi na ano ganina, upang. hindi po yun hadlang ang kahirapan. Kaya Yes. kapag may awa ang Diyos po, manalig lang po ba? Mhm. So, nakasulod no, moving forward kita, Okay kita Jinky, no, amo to nga mga pila ka mga na-experience mo sa education nila. May mga na-enkwentro ka man, mga insidente nga sa health nila, sa ilay kayong lawas, nakaproblema ka, wala man. Meron po. Bali po yung pinanganak ko pong ika-4 is may umbilical hernia po. May parang kailangan niya pong operahan. Kaya po parang kailangan ko pang magpursige para lang sa time na operahan siya, meron akong natabing pera. Mhm. So mga times nga need ang mga medicine, mga pakonsulta, mga pagpa-hospital, anong ginahimo nimo? Bali po, sa church po kasi namin, meron din po siyang mga libre kung nagkataon po na nandyan po sila. Nag-offer po sila ng libreng check-up, libreng gamot. Kaya ginagrab ko po lahat ng mga opportunity para lang makales ako po. Mhm. So 2021, so nakasulod ka mo no sa program. Pila ka bilog ang imong nga bata? 3 gid ang nakasulod sa Opo, maximum 4 po piece? 3 po. 3? Opo. Mhm, Opo. mhm. So anong ilang mga grades ang amo nga time? Bali, yung isa po is, nag-graduate na ng grade. Bali, magpa-first year high school po yung isa, tapos yung isa po is grade 5 siguro. Mhm, mhm. So sa elementary sila. Isa Opo. sa high school. Wala pa po, incoming pa lang po. Sa grade school pa lang. And Opo. may diferensya ikaw nga nakita sang time nga nakasulod ka mo sa program as beneficiary sining programa nga Pantawid Pamilya? Malaki po. Kasi malaki po yung maliit man pong halaga, pero napakalaking tulong po sa amin na mahihirap kasi nabibigyan namin ng importansya yung pera. Maliit man na bagay pero nagagamit namin sa pangangailangan namin, tulad ng pagpapacheck up sa mga anak namin, pagbili ng mga gamit sa eskwela. Tsaka natutuwa ako na makita na kaya kong ma-join ang mga anak ko sa mga kung anong activity na kailangan nila sa school, kasi parang mas priority ko po yung pag-aaral ng mga anak ko. Mhm. So until now si imo nga husband, imo nga bana bali pareho gihapon iya obra sa umagi hapon? Opo. Kasi siya, CVO po Mhm. sa aming barangay. Okay. So bali nakita ko kanina sa picture, ano nga mga improvement ang naagom na karon sang pamilya Ineres under the Pantawid Pamilya Pilipino program? Yes, Jinky. Bali ngayon po is parang stepping stone ko din po yung Pantawid. Dahil parang hindi lang niya tayo minomotivate sa mga FDS, kundi binibigyan niya tayo ng kahalagahan sa pagsulong sa buhay. Kasi dun po na-improve yung skills ko na kung paano ko pahalagahan yung kalusugan ng mga bata. Lalong-lalo na po yung pag-aaral ng mga bata. Parang masaya ako kasi pati pangarap ko natutupad ang paunti-unti. Dahil yung halaga ng pera, maliit lang pero napakalaking tulong po sa bawat sentimo po natatanggap po namin. Kasi napagpapatuloy ko yung pag-aaral ng mga bata. Tapos nabibigyan ko sila ng sapat na kailangan nila sa edukasyon nila.
And syempre isa sa mga ginatumod sang sining program ang education kag health no kag syempre sa pagkaon da. And sa education aside from syempre gina follow up gina-update nila di ba ano asang DSWD kung kumusta kinakumusta ka mo. So meaning sa education bali ginagiya mo sila Jinky, sa pagtuon bala, no? Anong mga imo nga mga ginahambal sa ila, Jinky? Sinasabihan ko po yung mga anak ko na kung mayroon kayong pangarap, hindi dahilan ang kahirapan para hindi nyo tuparin yung pangarap ninyo. Kahit mahirap, kailangan natin magtiis, kailangan natin magsakripisyo, lalong-lalo na kailangan natin ng tiwala. Tiwala sa Diyos na hindi tayo papabayaan. Igagay naman sa gyapon kita para lang marating natin yung pangarap natin sa buhay. And ginaano mo sila sa pagtuon, ginagiyahan mo o dapat review ka mo sa inyong school, mga amo na sa inyong mga leksyon, gina-guidean mo sila. Opo, pagka galing ko po parang ngayon po nagtatrabaho po kasi ako sa amin na po. Bali, pag uwi ko po sa bahay, yun po yung banding namin, yung magturo kapag tapos namin kumain, tinuturuan ko po sila, tsaka kung minsan po, ano na po sila sinasabi na check mo na lang po kung okay na po itong assignment. So, kumusta ang iyong performance sa school? Bali, yung mga anak ko po is with honors po. Ang tatlo na nag-school po. Ang isa po kasi is nasa bahay namin sa lola kasi doon po mas makakalis kami kasi nilalakad lang po yung eskwelahan sa Manila. So, Bali lapit po lang, no? yung nandito po sa akin, opo, is namamasahe din po sila pero masaya ako kasi yung mga anak ko ay hindi nagpapabaya sa pag-aaral. And importante kinada ang guidance sa ila no. So wala ka man ka kulang sa paghatag sang guidance sa ila, Jinky, no? Wala naman po. Kung minsan po sinasabi ko na lang matulog. Bago matulog, magdasal. Pagdating sa umaga, magdasal para ikay kita palagi ng Panginoon sa bawat araw na dadaan. Sang mga nagligad nga tuig or 2020, 2019 down nga mga tuig na mention mo kaina nga libod ikaw sa mga kakanin no, mga ano na panawag, mga Opo. ano gani nga mga kakaninang Opo. ha? Mga puto cheese, chinta, pichi-pichi, ganun po. So bali ikaw galuto o kung ginakuha mo lang or I mean gina-consignment? Niluluto ko po. Niluluto ko po. Lalo So, na po yung gumagawa din po ako ng cake nung mga time na din po yun. Pero mga improvise pa lang po. so dako man Ito ang ang cake. so Pangarap po. so kapital na kapisan lang no? Kapisan lang, Jinky, no? Mangin mapisan na Kailangan gid. po. And since ara na kamo sa programa, may mga improvement na sa inyo nga pagpangabuhi, Jinky, bali ano na subong imo nga may negosyo na ikaw? Ano na subong Bali, opo. ang pwede ipabugal ni Jinky? Bale ngayon po is po ako may trabaho po ako ngayon sa amin nga pinagkatiwalaan ako ng amin nga kooperatiba sa barangay na magbantay ng groceries. Tapos po gumagawa na rin po ako ng mga hindi lang po kakanin pero mga cakes po na pwede ko pong i-deliver sa ibang barangay po. Saka bale ngayon po is isa akong association president po ng Baras. Si Mr. mo, si Gia Yaubra. Opo. Pero nag-serve din po siya sa barangay as a CVO po. Okay. So, subong ang imo mga kabataan, ano nga mga grade na? Bali ngayon po, ang aking na panganay is grade 10 na po. Ang pangalawa ko po is grade 7. Ang ikatlo po is grade 2. Grade 2. So, tatlo sila and third nami ilang nga performance sa eskwelahan.
Opo, opo. And Nakakatuwa nga po eh. may mga siyempre may gina-conduct nga family development session, may mga na-interview ako diri nga kung kaisa ilang bata or ilang mister, ilang husband ang naga-attend, no? Pero sa imo nga bahin na Jinky, bali ikaw gidya mismo ang nagatambong. Opo, ako po mismo, tapos po ginarelay ko po sa loob ng bahay kung ano po yung mga natutunan ko para hindi lang po ako yung nakakaalam kundi yung buong pamilya po. And may ara nga 'di ba? May ara sila nga ginasunod nga kung hindi ka ka-attend, syempre minusan ka mo sa inyong cash grant, correct? Opo. On your part, bali. Ako din, Oo, sige. Ano, ikaw parent leader, ikaw hindi. ako po ang parent leader po Aha. sa barangay po Oo. namin. So nami gina nga ikaw gali ang parent leader, no? Kay ti experience wise mahatagan mo gid sila advice, di ba, kung anong nagakalanabo sa inyong balay or puluyan Jinky. Opo. So ano Bali, ano po, go ahead. bali po kung ano po yung mga napag-aaralan sa mga FDS po. Ginarelay ko man sa balay namin, tsaka ginaguide ko po yung mga kasamahan ko kung paano i-handle ang bawat family problem din po. And ang monthly nga mga pagtambong sina, no, sa FDS, no? Opo, opo, sa Daban po. So sa imo nga nasakupan or sa nagatambong sa FDS, mga pila ina kabilog Jinky? Sa barangay po namin, bali ngayon po kasi 25 po kami sa barangay po namin. So perfect attendance pirme? Opo, yung iba po kasi na may trabaho na grantee is yung asawa po nila yung pinapapunta po nila. So Para mga lang hindi po sila mabawasan ng grant kasi yun po talaga yung kailangan eh. So nami gali kay ano kay ang inyong ila mga bana, no, nagatambong if Kung- absent sila. Opo. Kung minsan po mag-asawa po talaga sila. Ano sila? Meron po akong miyembro mag-asawa. Bali meron po akong miyembro na mag-asawa silang uma-attend ng FDS. Pero may mga bata nila kung kaisa may hara man nag-attend. Ano po, kasi 18 years old ba as paket lang po ang pwedeng maka-attend po sa aming FDS. Pero usually po talaga mga mismong grantee po, just may iba kasama asawa nila. Okay. So kung mag-FDS ka mo, di ba may ara gidya yung taga DSWD nga nagatambong, correct? Opo, opo, monthly po. Para nga may mga agenda nami nga mga pag-flow sang inyong nga mga ginastoryahan and tanan nga mga reminder, no, nga ginahatag sa inyo sang DSWD Jinky. Opo. Kada buwan po yun. So for now, since nga daw nami na ang pamatyagan mo as beneficiary kay kung i-compare gid man sa mga nagligad nga mga tuig sang sa wala pa kamo sa program daw makita naton nga daw nabudlayan. Pero for now, naga-amat-amat na gid man mag-an ang pagpangabuhi ninyo Jinky, no? Opo. Bali po, sa ngayon po kasi parang may bibigay mo yung pangangailangan ng mga anak mo. Hindi man totally lahat-lahat. Pero sa awa at tulong po ng Diyos, nagiging kakaroon ka ng sapat na lakas para maibigay yung mga pangangailangan ng mga anak, edukasyon, kalusugan, lalo na sa hapagkainan, na magbibigay palagi ng lakas sa bawat isa sa amin. So, kaina sa mga pag-istorya mo, bali nga emotional ikaw Jinky, how? Kung balikan mo to ang gakatabo. Kasi po nagpa-flashback po kasi kung minsan kung paano yung hirap na dinaanan ko noon, ayoko pong iparana sa mga anak ko. Hanggat kaya kong gumawa. Kahit ganito lang ako, hindi ako nahihiya na maghanap ng marangal na trabaho para lang
pwedeng gawin na para lang makatulong ako sa aking asawa. Mhm, Para mhm. mapagpatuloy ng mga anak ko yung pag-aaral nila. Mm. So permi mo na ginaano no ginatandog ang pagtuon ako ng edukasyon. So kun ara na sila subong sa grade 5 tong isa grade ano ang kamagulangan gani? Grade 10 ele- po, tapos grade grade 7. grade 10 kag Opo, oo, grade 10 ang grade kamagulangan 7. kag grade 7. And ang ina nga mga Grade two. dali na lang na mag-college, 'di ba? So Opo. isa sa mga siyempre gina-recommend man no sang aton government no aton gobyerno nga ti kun may mga deserving nga mga kabataan bala nga hindi makasarang magpatuon ang ila ginikanan sa kolehiyo damo mga scholarship grants oo ay i-encourage mo imong mga bata aside from the SWD no nga gahatag gina sang dugang nga mga bulig no sa assistance for education may mga iban man nga mga ahensya sa gobyerno nga naga-offer no nagatanyag sang mga scholarship program. May ara dira ang Commission on Higher Education, ang Department of Science and Technology, ang mga universities no mga universities and colleges no nga kung sa diin i-maintain lang sa mga kabataan ng ila sining mataas nga grado maka-avail gid sila sa mga assistance sa mga universities also ang Department of Health kag iban pa no lakip gani ang mga local government unit may mga scholar ng bayan diri sa province of Iloilo no may ara sinisang scholarship program, 'di ba? Balaan mo na siya, Jinky? Opo, ay amo man po ang na-spread ko po sa amin nga association po. Para kahit ano man po na may mga eskwelahan po na nag-o-offer ng libreng scholar po ba? Oo, Para hindi hambal na ano po makapagpatuloy pa po sila ng pag-aaral nila na makalibre po sila. oo, no? So sa scholarship program dako ginang mabulig no sa mga estudyante nga deserving kay hambal mo kay ina mga nami man performance sa imong kabataan, mga with honors man. So hopefully ma-maintain nila until mag-high school and then sa college no para makasulod sila sa kung ano man nga mga ila-applyan nga mga scholarship program. Yes. So may mga ara pa ikaw nga luyag nga i-share sa amon as mga manami na nga mga na eksperyensyahan waay naka sa education waay naga problema sa mga requirement na sa mga kabataan mo Jinky. Bale, okay naman po ang pag-aaral ng mga anak ko tsaka po yung maibigay ko po kasi yung ang pangalawa ko is gusto niya talaga sumali sa Girl Scout. Yung una po kasi parang ayoko kasi hindi ko makayanan yung kung magkano yung mga kailangang gamitin or ano. Pero ngayon po masaya ako kasi ano naman ng mga anak ko po na maka-attend ng mga kung ano po ang kailangan sa mga eskwelahan tsaka active po sila sa eskwelahan po. Kapin pa mga extracurricular activities no? Opo. Mhm. So perfect na sila sa sa Perfect participation. attendance. Taga-participate na sila. Well po. Siyempre pa, hindi lang magsalig no sa cash grants sang government naton, 'di ba? 'Di ba, Jinky? Dapat Opo, kailangan din po magpaninguha man, no? kailangan din. Opo. Hindi lang hulaton ang schedule sang paghatag sang grant, Grant. 'di ba? So, Opo. anong mga Kailangan advice? din po ng extrang Tapos kung ara ang grant, lain na inang ginabakal. No, 'di ba? Tapos kung may ara ko gani nga na bala nabatian lang ha, hindi ko na confirmed. May mga ara na nga mga ilang panawag ATM, may ATM gyman kamo, ano na? Opo. May Through ATM po ang cash grant. may panawag, ginaprinda or ano na, no? So gina-advise Wala sang naman. DSWD no nga di dapat, 'di ba? Opo. Kasi yun po talaga yung nanda sa na ang cash grant, kailangan lagi niyang nandyan sa'yo. Saka bawal po talaga siya iprinda.
Kahit may na-pertinasarga na siya yung amount for that, no? Education, health, mga medicines, mga pagkaon, kagiban pa, no? Very strict na ang DSWD when it comes sa no? Gina-remind, permi kamo, di ba? Mga beneficiary. Monthly. Opo. Okay, Lalo okay. na po sa FGS. So, ano mga advice nga ginahatag, pwede mong mahatag, no? Sa mga, daw, siguro balanta may mga iban nga daw pigado gid, no? Nga need gid nila from time to time nga daw bulig gid bala, no? Sa gobyerno ang need nila, pero dapat magpaninghwa sila, hindi lang mag-rely sa kung anong assistance ang ginahatag sa gobyerno. So anong i-advise mo sa ila, no? Kung sa mga beneficiary man sa sining program? Advice ko po sa mga beneficiaries ng programa, ang lahat ng pagod natin, hirap at sakripisyo, ipasa Diyos natin na ang programa para po makatulong po sa atin. Hindi lang po tayo kailangang umasa sa kung ano po na ibibigay ng gobyerno, kundi tayo din po mismo yung gagawa ng paraan para maiahon natin ang sarili natin sa kahirapan. Tsaka hindi hadlang ang kahirapan para hindi ko makamit yung pangarap. Kung ano man po yung gusto nyo sa buhay, magagawa nyo yun sa tulong at awa ng Diyos. Hindi po tayo papabayaan. Kailangan lang po natin ilagay po sa sakto yung paggamit po ng cash grant natin, at syempre po yung mabigyan po natin ng halaga yung pag-aaral ng mga kabataan, ang kalusugan nila at yung bagay na pakailangan natin sa araw-araw po. And syempre diskarte sa iban no? Aside from mga amo na ganyan gina-advise nga magtanom, subong pangadaan nga may energy emergency kita, dapat hindi na mag-rely pa sa balaklon kung mapwede malang makatanom, kag ang harvest pwede di ba amo na mga gina-advise man sa inyo sa inyong family development Kaya session. Kaya po ang meron po kami na gulayan sa paaralan tsaka sa komunidad po. Okay. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdom, Jinky ha. Bali ma-out kita and then i-open mo lang liwat ang atong sining link. So mga kabyanan, dulog ako na isang makadali, no? Magabalik kami ni Jinky pagkatapos gid lang sang pila ka mga pahanumdom. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, it's 10:41 mga kabyanan. Nagapumatik ka magihapon diri sa programa Radyo Journal. Live stream kita sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page mga kabyanan. Sa iningabahin ang ato sa iyang pakigangot sa kay Jinky, nabatian ninyo kaina ang iya sa iyang mga experience, no? Inspiring gid man, no? Ang mga ila sini nga mga gina-share sa ato, no? Ang ila sini nga mga na agyan before and after sa pagsulod nila bilang beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program. So Jinky, ang siguro isa na lang, no? A few questions para sa imo kag siguro mga mensahe mo na lang para sa mga taga Department of Social Welfare and Development kung may luyag ikaw nga ipalabot sa ila nga mensahe. Go ahead. Narinig po. Nagpapasalamat po ako sa mga pagkakataon na ibinibigay po sa akin. Salamat po ako sa una sa Radyo Pilipinas sa nagiging inyong panauhin ngayong araw na ito sa akin po nga mga MLs po ng Igbaras. Nagpapasalamat po ako na marami sa pag-guide sa akin at sa amin pong mga beneficiaries. At hindi po para sa akin, isa po itong stepping stone para sa akin para maging responsable sa pamilya para po maibigyan po ng kahalagahan ang pag-aaral ng mga anak namin, kalusugan at ang kung ano pa mga pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako lalong-lalo na po sa Diyos dahil hindi po siya nagpapabaya. And may mga message ikaw para sa imong kabataan? Sa mga anak ko po, patuloy lang natin mga anak ang laban dahil hindi pa ito yung uli na para kung ano man yung mga pangarap niya sa buhay. Kakayanin natin to ng sama-sama at maibibigay namin ngay papa mo ang kung ano man yung pangangailangan ninyo kahit mahirap or mapagod. Sakripisyo na maibibigay namin is para sa inyo pag-aaral. Hindi din tayo susuko. Gabay ng Diyos ang nakapantay sa atin. Kaya tuloy tayo na makapagpapatuloy. At sikapin nyo na makapag-aral ng mabuti, anak, para hindi nyo maranasan nyo kung ano man yung naranasan namin noon. Na kailangan na isacrifice ang edukasyon para lang sa pangangailangan sa araw-araw. Pero ngayon, nasasabi ko po na proud ako sa mga anak ko kasi mga malapit sa Diyos at mga anak na masulurin po sa mga magulang. And sa imong husband, imong asawa, may mensahe ikaw? Opo. Sa asawa ko po, magpapasalamat ako sa Diyos sa mga naglaang mga panahon na parang akala ko wala akong kasama. Pero nariyan siya at saka maparamdam niya sa amin kung anong kalagahan ng pamilya.
at nagbibigay suporta sa mga pangangailangan po namin. Hindi lang po suporta sa financially, pero physically, nararamdaman namin na meron ding asawa na pagmahal at masipag, maalaga po. Hindi nagpapabaya sa amin. And sa mga kaupdanan mo, no, nga mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, particular sa imo dira nga barangay, sa imo nga grupo, ano luyag mo nga imensahe sa ila? Sa mga barangay lutungan for peace beneficiaries, nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikipagtulungan sa kung ano man ang kailangan ng programa. Lagi kayong nandyan, tsaka lagi niyong pinupush sa akin na pagpatuloy lang natin itong laban natin sa buhay. Kaya po, nagpapasalamat ako ng marami kasi, sila discipline na rin naman po ang mga akin, mga nasasakupan. Okay. So, thank you very much, Jinky, sa imo nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Not unless kung may luyag ikaw nga i-shout out sa mga mga kaupod, luyag mo nga itamyawon, go ahead. Shout out po sa mga MLs namin dyan sa Igbaras, sa munisipyo po ng Igbaras. Sila Ma'am Jera, Ma'am Hani, Sir Bim, si Ma'am Imari, si Ma'am Tin, tsaka si Ma'am Rods po. Was Igbaras. Salamat po sa mga panahon na may guidelines sa inyo. Yes, so thank you very much sa imo nga panahon diri sa Radyo Pilipinas, Jinky. Kag salamat gid no sa imo nga pag-share sang imo sining nga story as beneficiary sining programa sang gobyerno, particular under the Department of Social Welfare and Development, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Salamat gid, Jinky. Maraming po salamat. Yes, madamo nga salamat. Si Jinky Eneres, mga kabyanan, sang Igbaras, Iloilo, sa iya sa nga panahon, no? Dari sa Radyo Pilipinas, so salamat gid sa aton sa nga pamati, no? Sang iya sa nga storya. Okay, ang aton sa diya nga pasalamat liwat no sa aton sa nidinapit ang aton sa nga pagpamati sang iya nga storya no balanta ang mga beneficiaries sang programa sang gobyerno dako gid ini nga mga bulig no para sa ila, and luyag man naton hindi lang nagastop no sa bahin sang sining program nga Pantawid Pamilya Pilipino Program, kundi bisan pa nga tapos na sila no, kung graduate na sila sa ila sa iya nga pagbulig abi no, kay may mga level 1, level 2, level 3 or graduate na sila sa sining programa kay makasarang na ang ila sining ila sining pamilya nga after quite some time o kung pila ka tuig nga nabuligan sila sang 4-piece makastand na sila sa ila sining pagpangabuhi. So sa mga estudyante o kung sa ilang mga kabataan nga manog college, amo na ang ginahambal naton nga may ara sa mga iban pagidong nga mga government agency na nag-offer sa mga scholarship program. So dira naman sila no branch out sa ila sa iya nga kundi inuyag nila nga ahensya sang gobyerno nga mag-apply for a scholarship program for those nga deserving nga mga kabataan. Batian taman to kay Jinky nga with honors ang iya sa mga kabataan no sa ila sa iya nga elementary no or grade school and sa grade 7 and grade 10 and grade 5 no nga mga kabataan niya. So hopefully from college na kung magtungtong na sila sa kolehiyo amo na before sila makapangita na sila sa mga programa sa scholarship program sa bahin sang iban nga mga government agency. Dati na lang anay ako kutob mga kabyanan, as mentioned kay Ina, ang ato sa iya nga presidente will be having sang iya sa iya nga
mga aktibidad for today, no? Later on, alas 2:30 sa bahin sang Malacanang mga kaabyanan. So balantayan nina later sa paghiwat niya sang aktibidad. Sa akong mga partner sa Technical Science Studio, si Alan Defante, sa Bison Transmitter, si Rochelle Jones Hotahero. Sa mga nag-facilitate, sining aton sa iyang guest, subong niya nga aga, si Ma'am Montesa Kauyunan. So, thank you, Gid, no? Ang Information Officer sang Pantawid Pamilya Pilipino Program under the Department of Social Welfare and Development. Ag siyempre pa ang Municipal Link sang Igbaras, no? Sa idalom, sini sa pag-assist man sa kay Jinky Kaina. Open sang amo sa iyang YouTube channel, no, Radyo Pilipinas Iloilo, sa mga na-miss ninyo nga mga programa nga gina-air diri sa live stream sang Radyo Pilipinas Iloilo, pwede niyo matika, no, kung matanaw sa amon sa iyang YouTube sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa liwat sa mga nakatutok subong iya nga aga. Salamat sa inyong pagupod sa akon for this edition. Pilipinas, salamat man. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo